Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Magnobyong nakuha na ng sweet moment sa isang MRT3 station, viral. UP at DLSU Cheer Squad sabay na itinanghal ang kani-kanilang university chants bilang protesta laban sa korupsyon, viral. Lisensya ng driver na nag-viral matapos magkalong ng bata at pinayagang magmaneho ng sasakyan, sinuspinde ng LTO. Default online mode payment sa LTO Angono inireklamo dahil sa mahal na convenience fee. Mga Pinoy, kabilang sa top chat GPT users sa buong mundo. Aso, nagdulot ng sunog matapos ngat-ngati ng lithium-ion battery sa North Carolina. At Bea Alonzo, itinaging buntis siya kasunod ng viral photos sa kanyang surprise birthday party. May entrata in a relationship sa Phil-Am model actor na si Joaquin Enriquez. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and viral show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating unang istorya ngayong tanghali, tila napataas ang kilay ng mga netizen, hindi sa galit, kundi sa inggit sa larawang ibinahagi ng MRT3, kung saan kita ang magnobyong ito na may sweet moment sa isang istasyon. Ang mga naging say ng netizen sa naturang post, tutukan sa trending report ni James Galange. Agad na nag-viral online ang nakuha ng litrato ng CCTV na ipinost na situation report ng Department of Transportation Metro Rail Transit o MRT3 sa Ortigas Station nitong October 16. Kung saan imbis kasi na mapansin ng walang tao at maluwag na lagay ng nasabing public transportation, isang magnobya ang nahuli ng mga netizen. Ito'y matapos ma-caught on cam ang kanilang paghahalikan na nagpataas ng kilay ng mga netizen, ngunit hindi para magalit pero para makisana all sa tagpong ito. Pabilong hirit ng ilan online, ganun pala daw dapat habang naghihintay ng tren, ay by pair pala. Habang may sumisikip naman daw ang dibdib pero hindi sa gitgitan kundi sa inggit. Samantala, kahit ang kilalang OPM band na Moonstar 88 nagulat na rin sa naturang viral photo. Isang Ortigas Station sa mga mataong istasyon, lalo na kapag natapat ng peak hours, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Gayon din sa umaga na karaniwang tuwing alas 7 hanggang alas 9. Samantala, inulan na mahigit 25,000 love reactions sa naturang post at meron namang mahigit 8,000 shares sa social media platform na Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sa panahon ngayon na patuloy na nasisiwalat at lantaran na nakikita ng taong bayan kung paano sila ninanakawan ng gobyerno, ang pagkakaisa laban sa korupsyon ay mahalaga. At una na nga sa nagpakita ng pagkakaisang ito ay ang mga hanay ng mga estudyante ng itanghal ng cheer squad ng University of the Philippines at De La Salle University ang kani-kanilang university chants na pinalitan ng mga liriko para akma na protesta laban sa korupsyon. Ang viral na joint advocacy performance ng dalawang universidad sa report ni Rose Babiera. Isang hindi pangkaraniwang tagpo ang nasaksihan ng mga manonood ng Men's Basketball Season 88 Finals rematch ng University of the Philippines at De La Salle University sa UAAP na ginanap sa Araneta Coliseum noong Linggo, October 19. Pero hindi ito kaugnay sa naging laro. Ang dalawang universidad kasi na madalas naghaharap sa court bilang magkakatunggali o magkakalaban, nagsanib puwersa para sa isang pagtatanghala laban sa katiwalian.
Sa halftime ng match, magkasamang inawit ng UP Pep Squad at DLSU Animo Squad ang kani-kanilang mga university chants na pinalitan ng liriko bilang protesta laban sa korupsyon. Dito, maririnig na pinalitan ng DLSU ang Animo Lasal sa kanilang cheer ng mga katagang laban sa korap. Habang pinalit naman sa UP chant ang ikulong na yan mga kurakot sa halip na Universidad ng Pilipinas. Mapapansin namang marami sa audience ang nakisabay sa protesta na sinimulan ng mga mag-aaral. Ang joint advocacy performance ay isang panawagan ng pananagutan mula sa mga sangkot sa korupsyon sa pamahalaan at hustisya sa mga Pilipinong ninakawan ng mga kawani ng gobyerno. Tinapos ng cheer squad ang pagtatanghal sa kani-kanilang iconic post, kung saan ang UP Pep Squad ang gumawa ng archer's pose at ang DLSU Animo Squad naman ang naka-oblation pose. Inuwi naman ng DLSU Green Archers ang panalo sa laro sa score na 71-69. Sa kabila ito ng pagkawala ng mga star player ng universidad na si Kian Baclaan at Mason Amos dahil sa MCL injuries. Ang UP, bagamat tumanggap na naman ng pagkatalo ay masayang ibinahagi ang performance kasama ang Lasal. Kasunod ng mga katagang "We Found Love" sa caption. Patunay sa nagkakaisang taong bayan laban sa iisang kalaban, ang korupsyon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, tila hindi pa rin natututo ang ilang motorista matapos ang sunod-sunod na ulat ng suspensyon ng lisensya ng Land Transportation Office o LTO. Isa na naman kasing motorista ang nasuspindi ang lisensya matapos mag-viral ang video nito na may kalong-kalong na bata at hinahaya nitong magmaneho. Ang buong detalye sa report ni Rovic Manuel. Ipinagutos na ng Land Transportation Office o LTO ang 70 araw na suspensyon ng driver's license ng isang motorista sa Butuan City. Ito ay matapos na mag-viral ang video ng naturang driver sa social media matapos nitong hayaan na imaneho ng isang bata ang sasakyan. Sa video na ipinost nitong October 11, makikita na kalong-kalong ng lalaki ang isang bata na pinayagan nitong kontrolin ng manibela ng sasakyan habang pareho silang walang suot na seatbelt. Maririnig din sa video ang boses nito at ng isa pang babae na nagbibigay pa ng direksyon habang maandar ang sasakyan. Dahil dito, inatasan ng LTO ang driver at ang retiradong may-ari ng sasakyan na humarap sa tanggapan upang magpaliwanag tungkol sa insidente. Sa show cause order na inisyu ng LTO, nakalahad na ang ginawa ng lalaking driver ay malino na paglabag sa batas trapiko. Maaari umano itong maharap sa kasong reckless driving, failure to wear a seatbelt at pagpayag na maupo ang bata sa front seat. Dahil dito nananatiling under preventive suspension for 90 days ang lisensya ng driver habang wala pang resulta ang investigasyon. Maraming netizens din ang naglahad ng kanilang pag-aalala sa delikadong ginawa ng naturang driver. Anila may tamang panahon at edad para matuto ng pagmamaneho. Patuloy naman ang pagpapaalala ng LTO sa mga motorista na laging maging disiplinado at responsable sa pagmamaneho. Ani nga ng ahensya, road safety begins with accountability. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating sunod na viral story, matagal ng reklamo ng mga Pilipino ang kawalan ng online at card payment options sa ilan sa malalaking convenience stores sa bansa. Kaya naman, malaking ginhawa sa netizen na ito nang makita niyang may online payment option sa napuntahan niyang branch ng Land Transportation Office. Pero dahil itong default at tanging mode of payment, wala siyang choice kundi tanggapin ang pagkalaki-laking convenience fee. Ang buong kwento tinutukan sa ulat na ito. Dito sa Pilipinas, sa sobrang rare, para kang nakahanap ng ginto kapag nakatsyempo ka ng isang convenience store na tumatanggap ng online o card payment.
Kaya malaking ginhawa na tumatanggap na rin ng alternative modes of payment ang mga ahensya ng gobyerno, gaya ng branch na ito ng Land Transportation Office o LTO sa Angono. Pero sa kabila nito, hindi pa rin ito nakatakas sa reklamo ng isang concerned citizen. Bagaman nag-aalok ito ng online payment, hindi rin ito matatawag na option dahil cash payment naman ang ipinagbabawal bilang kapalit. Ang masaklap, walang kawalang tao mula sa pagkalaki-laki na 65 pesos na convenience fee. Halaga na pwede na sanang naipangkain o pamasahe. Batay pa sa larawang ibinahagi ng netizen, makikita ang 4 na papel na nakapaskil sa LTO counter kung saan binibigyan diin na lahat ng transaksyon sa naturang opisina ay online payment. Kaya lahat din daw ay may katumbas na convenience fee. Kung wala naman daw GCash ang customer, pwedeng sila na daw ang mag-cash in ang bayad, pero tulad ng default mode of payment ay may katumbas din ito na hiwalay na convenience charge. Nabahala naman ng netizen na si John Paul na gumawa ng kanyang sariling math computation sa laki ng halaga na posibleng nahahakot ng LTO dahil sa ganitong sistema. Only in the Philippines daw, may convenience fee pero mas nahassle ka pa sa mga nangyari. Naikumpara tuloy ng iba ang sistema sa tila harapang pangungupit sa taong bayan. Tumugon naman ang Department of Transportation sa post at tiniyak na iimbestigahan daw nila ang naturang insidente. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, mapaskul, trabaho o negosyo ay maraming Pilipino ang nahuhumaling sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI, lalo kung kailangan ng mabilisang solusyon. Kaya naman, tila halos lahat ay lumalapit na kaagad sa kilalang AI app na ChatGPT dahil bukod sa mabilis ay madali lang at accessible sa lahat. Kaya hindi rin nakapagtataka na tayong isa sa mga bansang top users ng naturang AI tool. Ang buong ulat sa report ni Dustin Bayog. Kabilang ang mga Pilipino sa mga nangunguna sa paggamit ng ChatGPT sa buong mundo. Batay sa ulat ang Digital 2026 na nilabas ng Meltwater at We Are Social, 42.4% ng mga Pinoy na gumagamit ng internet ay gumagamit ng ChatGPT noong nakalipas na buwan. Kaugnay nito, nangunguna naman ang bansang Kenya na may 49.5%, Brazil na may 49.1%, Israel na may 49%, Malaysia na may 48.4% at UAE na may 44.7%. Samantala, nangunguna rin ang mga Pinoy sa paggamit ng artificial intelligence na chatbox. Ang datos ay batay sa malawak na survey na mga gumagamit ng internet na may edad 16 pataas na isinagawa sa second quarter ng 2025. Inilunsad ang huling bahagi ng 2022, ang ChatGPT ay naging pinakamabilis na lumalagang consumer software application. Ginagamit ito ang malaking modelo ng wika upang makapaglikha ng text at image. Ayon sa ulat, ang unique visitor sa website ng ChatGPT ay tumas mula 192 million noong Agosto 2023 hanggang 489 million noong Agosto 2025. Ilan sa mga pangunahing layo ng mga Pilipino sa paggamit ito ay ang paghanap ng impormasyon, pag-edit ng text, pagtuturo at paghanap ng how-to advice at ang pagpapatulong sa ilang skills tulad ng writing, communication at maging sa kalusugan at wellness. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, halos magpasimula ng sunog ang isang aso sa North Carolina matapos ngat-ngati ng isang lithium-ion battery na napagkamalan niyang laruan. Ayon sa otoridad, nagsimulang insidente nang maiwan ng asong si Colton sa bahay at kinagat ang battery na nasa kitchen countertop. Ilang sandali lamang, biglang nagbuga ng usok ang battery at muntik nang magdulot ng apoy. Ang mga pangyayari ibabalita ni Millie Borja. Isang aso ang halos magpasimula ng sunog sa kanilang tahanan sa North Carolina matapos magkamalan na laruan ang isang lithium-ion battery at ngat-ngatin ito. Ayon sa Chapel Hill Fire Department, nagsimula ang insidente nang maiwan sa bahay ang asong si Colton at makaamoy ng bagay sa kitchen countertop. Sa gitna ng pag-uusisa, natagpuan nito ang battery at agad na kinagat.
Sa kuha ng CCTV, makikitang nakahiga si Colton sa rug habang ngat-ngat ang battery. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagbuga ng usok ang battery kaya't agad na tumayo ang aso at tumakbo palayo bago pa man ito tuluyang mag-apoy. Sa kabutihang palad, walang nasugatan sa insidente, ngunit nagkaroon ng usok at sira ang ilang bahagi ng bahay, kabilang ang rug na pinaggangat-ngat ng aso. Ayon sa paliwanag ng CHFD, nasira ni Colton ang protektibong bahagi ng battery kaya ito nagdulot ng apoy. Ang mga lithium-ion battery ay karaniwang ginagamit sa mga cellphone, laptop, electric car at iba pang device. Bagamat madali itong ma-recharge, may peligro ito kapag nasira o na-overcharge. Ayon sa National Fire Department Protection Association, ang mga device na gumagamit ng ganitong uri ng battery ay kabilang ang electric bike, scooter, drone, vape, smartwatch at hoverboard. Upang maiwasan ng ganitong mga insidente, ipinapayo na itago ang mga battery sa room temperature, malayo sa mga alagang hayop at sa mga bagay na madaling magkasunog. Dagdag pa nito, dapat iwasan ang overcharging. Gumamit lamang ng orihinal na kable at charger at i-recycle ang mga lumang battery sa mga itinagang recycle center sa halip na itapon sa karaniwang basurahan. Para sa Desire HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, matapos maging hot topic ng mga netizen, ang ilang kuwang larawan mula sa surprise birthday treat para kay Bea Alonzo, may paglilinaw agad ang aktres sa mga nabuong espekulasyong magiging mommy na siya. At ang makabugera hitmaker na si Maymay Entrata may pa-hard launch sa kanyang new lover. Ang sagot ni Bea Alonzo at sweet video ni Maymay kasamang boyfriend sa report ni Showbiz Angel. Agad dinuldukan ng aktres na si Bea Alonzo ang mga haka-haka ng netizens kasunod ng mga lumabas na picture mula sa inorganisang surprise birthday celebration para sa kanya. Marami kasi ang nagkomentong mukhang buntis na raw si Bea. Pero sa birthday post ng 38-year-old actress, kasabay ng pasalamat for all the birthday love, nilinaw ni Bea na bad angle lang daw ito matapos ang isang amazing dinner. Sa huli, say pa niya, glowing, not expecting. Magunita na buwan ng Agosto nang makumpirmang in a relationship na ang aktres sa negosyanteng si Vincent Co. Samantala, tulad ni Bea, mukhang very much in love rin ang amang kabugera hitmaker na si Maymay Entrata. Ang actress-singer spotted na very sweet sa video na in-upload ng Philip model actor na si Joaquin Enriquez habang nasa isang beach at may caption na I finally found my iris. Nag-comment naman si Maymay ng my lover na sinagot ni Joaquin ng matamis na mahal kita. Kung matatandaan, Abril noong nakaraang taon nang kumpirmahin ni Maymay na hiwalay na sila ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Aaron Haskell. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di man kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ako po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.